Marami tayong hindi alam, pero marami tayong gustong malaman. Kaya ang tanong, alam mo ba? Alam mo ba na nang buksan ang Ali Mall noong 1976 ay naroon mismo ang boksingerong si Muhammad Ali kung saan hango ang pangalan nito. Ito ay para sa inaugurasyon ng nasabing mall. Ang konstruksyon ng Ali Mall ay nagpasimula noong 1975 matapos magwagi ni Muhammad Ali laban kay Joe Frazier sa kanilang laban sa Araneta Coliseum na tinawag na Trilla in Manila. Sa mga panahong iyon ay nagpapasimula na rin sa ating bansa ang pagtatayo ng mga malls at isa itong si J. Amado Araneta na miyembro ng kilalang Araneta family ang nagpasimula nga ng pagtatayo ng mga malls kasama na nga rito ang Ali Mall. Ikinatuwa pa nga ni Ali iyon na sa kanya kukunin ng magiging pangalan ng mall. At may mga sabi-sabi pa na hindi na raw siya nagpabayad ng royalty fee. Ang nasabing mall na may floor area na 62,000 square meters ay dinisenyo ng architectural firm na Senjong Ocampo at ang main architect nila ay si Antonio S. Sinjong at si Lamberto Un Ocampo naman ang kanilang main engineer. Pinasinayaan ng Ali Mall noong June 13, 1976 kung saan ay bumalik pa nga sa ating bansa si Muhammad Ali para makibahagi dito. Bandang 1980s nang magkaroon ng expansion ang nasabing mall at dahil naman sa paglipas ng panahon at sa pagiging luma, noong bandang 2009 ay nirenovate ang Ali Mall at kasabay na rin ito ang paglalagay ng tinatawag na Ali Mall Skywalk. Ito ay isang footbridge na magkokonekta sa Ali Mall sa malapit na mall, ang SM Cubao. At noong 2019 naman ay isinaayos ang ground floor nito at inilagay dito ang tinatawag na Ali X kung saan ay nagkaroon dito ng mga lounge, cafe, bentahan ng mga antique, memorabilia at kung ano-ano pa. At bilang tanda ng pagiging bahagi ni Muhammad Ali sa mall ay matatagpuan dito ang isang glass painting ni Muhammad Ali. Alam mo ba na ang Novaliches na bahagi ng Quezon City ay pinangalan sa isang Kastilang gobernador general sa ating bansa ng panahon ng mga Espanyol? Siya ay si Governor General Manuel Favia y Lachi, isang Marquess ng Novaliches. Itong si Governor General Manuel Favia y Lachi ay isinilang sa Granada noong July 6, 1814 at ang ama niya ay isang colonel sa militar. Matapos niyang mag-aral sa Valencia ay pumasok siya sa Royal Artillery Academy sa Segovia at noong 1833 ay naging lieutenant siya sa mga guards ni Reyna Isabela II. Sa panahon naman ng tinawag na Carlist War mula 1833 hanggang 1840 ay naging general siya ng isang dibisyon. 1845 ay naging senador, 1847 ay naging war minister at naging Marquess nga noong 1848. Kapag sinabing Marquess, isa itong mataas na tao na ang ranggo ay mas mataas sa baron pero mas mababa naman ng konte sa duke. At ito ngang si Manuel Favia y Lachi ay naging Marquess sa isang maliit na village na ang pangalan ay Novaliches. Ito ay matatagpuan sa bayan ng Jerica sa Espanya kung saan mismo si Queen Isabella II ang nagbigay sa kanya ng kapamahalaan at titulo sa lugar bilang Marquess nga ng Novaliches. At noong February 2, 1854, itong si Governor Manuel Favia y Lachi ay pinadala sa Pilipinas para magsilbing gobernador general. Isang pagkakataon habang naglilibot ay may nakita siyang isang lugar na sa tingin niya ay pwedeng ma-develop bilang isang penal colony at pinalinis niya ang mga ito sa mga bilanggo at pinadevelop at ang mga bilanggong na atasan ay kalaunan ay binigyan ng kalayaan at binigyan pa ng matitirhan sa mismong lugar na kanilang dinevelop. At ang lugar na yon ay tinatawag na Hacienda Tala. Ang Hacienda Tala ay lumaki ng gusto at nagkaroon ng komunidad. At isang alkalde mayor ng Bulacan ang nagpabago ng pangalan nito na mula sa Hacienda Tala ay ginawa itong Novaliches. Ito'y sa karangalan nga ng titulong Marquess of Novaliches ni Manuel Favia y Lachi. Ang Novaliches ay naging bahagi ng Bulacan noong 1855 at makalipas ang 3 taon ay nailipat ito sa Manila o sa Tondo
hanggang 1901 at muli na naman itong nailipat sa probinsya ng Rizal sa panahon naman ng mga Amerikano. Naging bahagi rin ito ng Caloocan hanggang sa tuluyan na nga itong maging bahagi ng Quezon City. Samantala muling bumalik sa Espanya sa Gobernador General Manuel Pavia Hilachi at nakapang-asawa siya ng Count of Santa Isabel at binawian siya ng buhay noong October 22, 1899 sa Madrid sa Espanya. Alam mo ba na merong paniniwala ang ilang mga historiador ng kasaysayan na ang dating Pangulong Marcos daw ay naniniwala sa tinatawag na numerology at ginagamit niya ito bilang gabay at pampaswerte sa buhay. At sinasabing may lucky number din daw ang Pangulo at ito ay ang number 7 o ang lucky 7. At ang number na ito o ang 7 ay ikinokonekta sa ilang mga desisyon at pangyayari sa buhay ni dating Pangulong Marcos. Halimbawa sa martial law, ang proklamasyon daw nito ay pinirmahan niya noong September 21 at ang 21 daw ay divisible by 7. Bagaman ang pag-a-announce ng martial law sa national TV ay noong September 23, 1972. Sinasabi rin na ang pagdideklara niya ng martial law ay ang ikapitong taon niya sa panunungkulan bilang Pangulo. Samantala dahil naman sa kahilingan ng mga kumukontesta sa kanyang pamumuno, ay nag-schedule naman siya ng isang snap election. Ito ay noong February 7, 1986. So 7 pa rin. At ang snap election daw na ito ay nakapaloob naman sa tinatawag na Cabinet Bill number 7. Samantala ang yate naman na dati niyang ginagamit na may pangalang RPS the President ay meron daw HAL number na TP777 at tinawag din daw niyang Inner 7 ang grupo na kinabibilangan ng mga opisyal ng militar na nagbibigay sa kanya ng mga payo. Sinasabi naman na ang Folk Arts Theater na ipinagawa ni dating First Lady Imelda Marcos ay sinimulang gawin noong ikapitong buwan ng 1974 at in-schedule itong tapusin sa loob ng 77 days. September 7 naman 1993 nang dalhin sa Pilipinas ang labi ni dating Pangulong Marcos mula sa Hawaii. At noong 2007, ang pamilya Marcos ay nag-launch ng 7 libro na tumatalakay sa buhay ni dating Pangulong Marcos. At ito ay matatagpuan sa National Library. Sinasabing ito ay na-launch noong July 7, 2007 o 777. At sinasabing ang paniniwala raw na ito ni dating Pangulong Ferdinand Marcos patungkol nga sa numerology ay naipamana din daw niya sa kanyang anak na si Bongbong. Alam mo ba na itong si Tan Yu ay minsang humawak ng record ng pinakamayaman sa ating bansa? Bago pa man sina Henry C. at Manny Villar. Noong bandang 90s ay kinilala ng Forbes itong si Tan Yu bilang ika-10 sa pinakamayaman sa buong mundo at pinakamayaman nga sa ating bansa. Tulad ng mga kwentong rags to riches, itong si Tan Yu natubong Quanzhou sa China na ang pamilya ay nag-migrate dito sa ating bansa at tumira sa Camarines Norte sa Bicol ay dati ring mahirap lamang. Nang bawian ng buhay ang kanyang ama, ay napilitan pa siyang tumigil sa kanyang pag-aaral. Ito'y para tumulong sa kanyang ina sa pagtitinda ng tinapay. Minsan din siyang naging mangingisda at sa pagkakataong iyon ay nabuo ang kanyang pangarap na kasing lawak ng karagatan. Dahil para sa kanya kasi ay napakaraming oportunidad sa buhay. At iyon ang pinanghahawakan niya. Matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, ay nagtrabaho siya sa Divisoria bilang clerk sa isang tindahan. Nag-ipon siya at dito rin ay sinimulan niya ang kanyang textile business. Lumago naman agad ito at nadagdagan ng mga damit. Mabilis na umasenso ang kanyang negosyo at dumami ang mga branches nito hindi lamang sa Bicol, maging sa iba't ibang panig ng ating bansa. At sa edad lamang niya na 18 ay naging milyonaryo na agad siya. Tuloy-tuloy ang naging paglaki ng kanyang textile business at dito ay nagkaroon na rin siya ng mga lupain. Ito ay sa loob at sa labas ng ating bansa, partikular sa Taiwan, kung saan ay dito na siya nag-invest at ipinatayo niya rito ang Asia World Plaza Hotel na naging pinakamalaking hotel sa Taiwan sa panahong iyon. Namalagi siya sa Taiwan sa panahon ng martial law at dito nagpayaman ng gusto.
1986 na lamang nang bumalik siya sa ating bansa. At dito ay agad din siyang nagtayo ng negosyo tulad ng Asia World Marina sa Manila Bay. Dumami pa ng gusto ang kanyang mga lupain na sinasabing halos kasunod na nga siya ng gobyerno sa dami ng mga pag-aari. At nagtayo na rin siya ng iba't iba pang mga kumpanya sa loob at labas ng ating bansa tulad sa China, Taiwan, Canada at sa Amerika. At dito na nga sa pagkakataong ito ay lumobo na ng gusto ang kanyang yaman. Dahilan para tanghalin na nga siyang pinakamayaman sa ating bansa noong 1997. Sa kabila ng kanyang pagyaman ay hindi naman niya nakalimutan tumulong sa mga nangangailangan. At ang pagtulong niyang ito ay kanya pang pinag-igting nang minsang makalampas siya sa kamatayan nang dahil sa kanyang sakit sa kidney. Kasabay ng ginagawa niyang pagtulong ay nagpatuloy pa rin naman ang paglago ng kanyang negosyo. At susubukan niya sanang mag-develop ng 2 isla sa hilagang bahagi ng ating bansa. Kung saan ang mga islang ito ay balak niya sanang patayuan ng hotel, casino, ng golf courses at ng mga shopping mall. At ang mga islang ito ay ang Fuga at ang Barit Islands na bahagi naman ng Babuyan Islands. Kaya nga lang sa mga pagkakataong iyon ay nangyari naman ng Asian Financial Crisis. At ilan sa mga naapektuhan nito ay ang mga negosyo nitong si Tanyo. Kaya naman medyo humina ang mga ito. Pero sa kabila naman nun ay naisurvive naman ang sitwasyon. At tumating ang pagkakataon na naipamana niya pa rin ang kanyang mga ari-arian sa kanyang mga naulila. Nang siya ay bawian na ng buhay sa edad na 74 noong March 12, 2002. Para sa marami pang alam mo ba, see you sa next episode. Bye-bye!